Mga ka-Republic, sino ang mag-iimpake papuntang Boracay? Iyan ang tanong ng mga fans ng magkabilang team. Parehong may slight injury sa mga players ng dalawang kupunan. Babaliwalain muna nila ang kirot. Itotodo na ang natitirang lakas upang angkinin ang karapatang harapin ang Tok and Tex na naghihintay na sa finals. Sino ang dadapuan ng swerte sa Game 7? Masundan kaya ng isa pang miracle shot ang laro ng birthday boy na si L.A. Tenorio? Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, walang duda kung di sa 3-point shot na iyon ni L.A. Tenorio sa Game 6, tapos na sana ang boxing. Wala na sanang Game 7 pa sa pagitan ng Ginebra at San Miguel. At mamaya magiging saksi ulit ang Araneta Coliseum sa isa pang do-or-die game na ang mananalo'y haharap naman sa Tok and Tex na nasa pintuan na ng kanilang Grand Slam dream. Noon pa'y lagi nang ginagawang issue ng mga buzzers at ng mga taong tila inis sa PBA, scripted daw ang laban ng magkapatid na team, nagbibigayan daw at ang sabi pa nitong mga nasa row 4, pinapahaba raw ang series para kumita ang PBA. Linyahan po yan ng mga taong puro palakol ang grado noong elementary days. In-script ba na papasok ang 3-point shot ni L.A. Tenorio? 3 segundo na lang ang natitira sa Game 6? Nasa script din ba na sasablay ang Desperation 4 ni CJ Perez? Sasabihin pa ng iba dyan, wala na nga raw nanunood sa PBA. Sila nga raw sa MPBL na ang sinusubaybayan. Hindi po ibig sabihin na MPBL na kayo nanunood ay wala nang nanunood sa PBA. Linyahan po yan ng mga nasa row 4. Anyway, one last dance. Huling sayaw ng magkapatid pero mahigpit na magkaribal na kupunan ngayong Philippine Cup. Since Game 1, naging malaking problema ng Ginebra si Junmar Fajardo. Naging limitado man ang oras ni Abay sa mga naunang laro, unti-unting bumabalik ang kanyang kondisyon. Ever since kahit sinong kupunan pa ang kaharap ng SMB, malaking problema ang dala ni The Kraken. Hirap na hirap ang Ginebra sa kombinasyon ni Fajardo at CJ Perez. Pag na-cover nila ang dalawang ito, ang off the ball naman na si Don Trollano ang umaatake. May abilidad si Trollano na makapunta sa pwestong madali siyang makakatanggap ng bola kapag na-check ng depensa sina Fajardo at Perez. Ngayong Game 7, isa siya sa dapat mabantayan ng mga bataan ni Coach Tim Cone. Sa kasaysayan ng PBA, ang laro mamaya ay pangalawang Game 7 pa lang sa pagitan ng Ginebra at SMB. Wala pa noon sa Ginebra si Tim Cone at si Leo Austria sa SMB. 16 years ago, nagharap sa finals ang dalawang team sa 2009 Fiesta Conference. Nanalo ang SMB ni Shot Tankinsen laban sa Ginebra, under naman ni Jong Wichiko, 90-79. Panahon iyon ni Danny Ai, Mark Pingris, Dondon Ontiveros at Olsen Racela. Isa ngayon si Racela sa mga assistant coach ni Tim Cone sa Ginebra. Mauulit kaya ang Game 7 win ng SMB laban sa mga mag-aalak? Opinyon ng mga basketball aficionados, ang performance ni Japit Aguilar at Junmar Fajardo ay isa sa mga magiging barometro ng magiging resulta ng laban mamaya. Kung sino ang makapagbibigay ng magandang depensa sa dalawang big man ng magkabilang kupunan, sa kanila papabor ang laban. Habang gumaganda ang kondisyon ni Junmar, nitong huli nakikitaan naman ng pagod si Aguilar dahilan ng cramps nito sa dulo ng laban. At sa ganitong kondisyon ng main big man ng Ginebra, lalong magbibigay sa kanila ng problema ang lumalakas pang lalo na si Junmar Fajardo. Para ka raw nakikipagtulakan sa isang matibay na pader kapag itinutulak mo si Abay palabas sa comfort zone nito. Mapapagod ka talaga, kaya nasa coaching staff daw kung paano ihahanda si Japit Aguilar para sa isang malaking laban. Ay health issue rin si Scottie Thompson. Iniinda na niya ito simula pa lang ng semifinal series. Pero tinitiis niya ang kirot para makatulong sa kanyang team.
Makapaghihintay raw ang therapy, sabi ng former MVP. Sa Game 7 mamaya, kailangan ang tulong ni Scottie Thompson upang maulit ang panalo nila noong Game 6. Isa siya sa mga consistent na contributor ng Gin Kings, kaya asahan na gagawin niya ang lahat. At ang birthday boy na si L.A. Tenorio, pagkatapos ng miracle performance dito sa Game 6, tiyak na bibigyan na ito ng SMB ng mahigpit na depensa. Ewan natin kung paano ito haharapin ni Teniente, pero sa kalibre ng Ginebra veteran, makagagawa ito ng paraan. Bakbaka na! Kung sino man ang mananalo sa dalawang king, sana walang masaktan dahil ang mananalo'y haharap pa sa mas mabigat na laban. Naghihintay na sa finals ang Talk and Text na gusto nang sungkitin ang Grand Slam. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Reggie Jimenez. Yes, may dahilan kung bakit nangyayari yung mga miracle na yan. Sana para makarating sa finals. Shoutout sa iyo at sa iyo rin, Manny Santos. Yes, manalo matalo, Ginebra pa din, sabi niya. Sa iyo rin, shoutout Cecilio Tenorio. Nadali ng kamag-anak mo ang Game 6. Shoutout sa iyo. At sa iyo rin, Enrico de Guzman, mula naman dyan sa Belgium. Long time no see, kabayan. Ingat ka dyan. Sa iyo rin, Norman Flores. Lagi rin itong naroon sa FB page ko. Shoutout sa iyo, idol. At sa iyo rin, Estrella Mercurio. Dapat pagkatunay kang Ginebra fan, ganun. Sa iyo rin, Nelson Reyes. Mula rin ito sa Saudi. Ingat ka dyan palagi, kabayan. At sa iyo rin, shout out Napoleon Tinapay, mula noon hanggang ngayon. Ginebra ito, sabi niya. Sa iyo rin, Merson Kabadi Vlog, mula naman sa Oman. Salamat sa suporta, kabayan. At sa iyo, Unides Verano, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.